Ito nga pala ang pinakabagong XRM 125. Ayan. So sa mga mahilig dito mga biyahero, napakaganda po nito. Unang-unang tingin pa lang ay siguradong mapapabili ka na. Ayan, so dual purpose ang motor na ito. Pwedeng pang off-road, lalong-lalo na sa on-road. Ayan. Good day mga biyahero, meron tayo dito XRM 125 na dual sport. Ayan. Napakaganda po nito mga biyahero. Kung naghanap kayo na ito mga biyahero, punta lang kayo dito sa Honda Motor Rally. Located dito sa Marlica Highway, Barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas. Gilid lamang po ng ginagawang bagong SM sa Santo Tomas. So sa video na to, alamin natin ang kanyang full specification, features na maaari nyo magamit sa motor na ito, at lalong-lalo na ang kanyang monthly installment. Kaya tapusin mo ang video na ito hanggang dulo para may idea ka bago ka bumili na itong XRM 125 Dual Sport. Ito nga pala ang pinakabagong XRM 125. Ayan. So sa mga mahilig dito mga biyahero, napakaganda po nito. Unang-unang tingin pa lang ay siguradong mapapabili ka na. Unahin muna natin ang kanyang updated price. Siya nga pala mga biyahero, ito ay nagkakahalaga ng 71,900 hanggang 85,000 pesos. Nakadepende po yan sa dealer na mapupuntahan nyo. Siya nga pala mga biyahero, kung kukunin nyo ito ng installment basis dito sa Honda Motor Rally, ang kanyang all-in down payment ay 4,700 lang. Hindi lang yan mga biyahero, makakakuha din kayo ng monthly rebate kung sakaling on time kayo magbayad. 600 pesos po ang mababawa sa monthly payment nyo. Ang mga previous na maaaring nyo makuha dito sa bagong XRM 125 Dual Sport, kagaya na lamang ng full face helmet, 3 taon na insurance, 3 taon na rehistro, at saka 2 taon na engine warranty. Dagdagan mo pa ng 1 liter na fuel. Alright, so sa installment basis at cash basis, makukuha nyo ang previous na mga nabanggit natin. Alright. Ayan, so dual purpose ang motor na ito. Pwedeng pang off-road, lalong-lalo na sa on-road. Ayan. Dahil nalaman nyo na ang updated price ng XRM 125, sunod naman natin ang kanyang features na maaari mong magamit sa motor na ito. Unang-una nga mga biyahero, equip ito ng PGM-FI. Yes po, napakamatipid sa gasolina ang ganitong klaseng unit. Bukod sa upgraded na, ay ginawa rin itong fuel injected na siguradong makakatulong sa bawat rider pagdating sa pagtitipid ng gasolina. Hindi lang yan mga biyahero, ito ay equipped ng Euro 3 compliant. Yes po, eco-friendly ang motor na ito dahil hindi ito masyadong naglalabas ng usok kung sakaling ginagamit nyo ito mga biyahero. Hindi lang yan mga biyahero, equipped din siya ng digital meter panel, front disc brake, at napakagandang suspension sa inyong harapan. Alright. Kaya naman mga biyahero, bago tayo magpatuloy, baka pwedeng makahingi ng isang like at mag-comment na rin kayo sa ating comment section kung ano nga ba ang masasabi nyo sa motor na ito. Siya nga pala mga biyahero, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe button dyan para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin natin na kagaya nito. Alright. At ayan na nga mga biyahero, ngayon nalaman nyo na ang kanyang features. Ngayon naman ay iikutan naman natin ang motor na ito para mas makita mo ng detalyado pagdating sa unit na to. Unahin muna natin yung kanyang headlights. Ayan, kung mapapansin ninyo, ibang-iba na ang forma na ito kumpara doon sa naunang XRM 125. Dahil mas malapad na po ang mukha nito, lalong-lalo na dito sa kanyang windscreen. Siya nga pala mga biyero, kung pamilyar kayo sa CRF ng Honda, ay parehas na parehas ng kanyang mukha itong XRM 125. Alright. Tapos may sticker pa dito na Honda. Sa kanyang ilaw ay halogen light kayo at maliwanag po ito pagdating sa gabi. Tapos bulb type po ang inyong mga turn signal, hugis dahon po yan. Ayan, kagaya ng mga side mirror ngayon ng Honda, ganito na po ang disenyo. Tapos sa kanyang front fender, meron po kayong napakalahaba na front fender. Ayan, kung mapapansin niyo. Tapos dito po, may extended pa siya para yung mga bato hindi po didiretso doon sa inyong makina. Ayan po, napakahaba po yan, mga 2 dangkal sa 2. Mayroon kayong mahaba na front suspension telescopic fork at naka-round disc brake. Malaki po yung disc brake niyan, tapos makapal. Spokes po yung gamit niya. Ayan po. Tapos meron kayong napakagandang tire. Yung mga ganitong klaseng tire ay pang off-road po talaga. So hindi kayo dudulas kung sakaling nasa putikan po kayo. Tire size nito 2.50
by 17. Ayan po. Ito naman tayo sa kabila. Rear suspension, naka dual shock absorber. Drum brake pa rin po ang gamit niya at spokes. Tapos ang sukat nito ay 2.50 by 17. So parehas lang sila sa harap. Ayan po. Pero kung gusto niyo palitan po ng mas malapad, pwede rin po ito. Dito naman sa kanyang tail light. Ayan po, compact na yung kanyang disenyo. Hindi na po nakaseparate ang kanyang turn signal. Bulb type po ang gamit nito mga biyahero. Tapos may additional kayo na reflector. Sa kanyang rear fender, napakahaba po. Ayan po, tapos matibay. Tapos dito po nakalagay ang inyong plaka. Isunod naman po natin yung kanyang exhaust. Ayan. Maliit lang po yung disenyo ng kanyang exhaust. Kagaya po ng RS125. Tapos meron kayong bakal po na heat guard. Ayan po. Sporty design din. Ito po yung footrest ng iyong pasahero. Hindi po siya ganun kakapal. Tapos, ganyan lang po. Tapos sa driver footrest, ayan po, parang malambot siya. Tapos parang madali masira. Pero ayos lang din. Ang isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa XRM 125 ay napakalawak ng space niya pagdating sa inyong footrest. Ito ho. Yan ho, malawak na malawak ang distansya dun sa inyong makina. Hindi kagaya sa TMX 125 na halos dumikit yung paa mo doon sa mismong makina. Dito po napakalawak niyan. Ito. Sa kabila. Yan. Yung kanyang starting system, may kickstart pa rin po ito. Tapos meron pang electric start. Ayan po. Kung malowbat po yung electric start, may kickstart kayo, pwede nyo sipahin yan. Foot brake. Ito po. Makapal po na bakal yung ginamit dito sa kanyang foot brake. Tapos dagdagan mo pa ng skid plate. Ito pong skid plate niya, makapal po na plastic. Pero pwede nyo po yan palitan ng mga bakal. May mga nabibili po sa online na may mga disenyong skid plate para pamprotekta dito sa inyong makina. Kasi kung mapapansin niyo, napaka-open po niya yung makina niya. Kaya palitan nyo po itong skid plate niya. Plastic lang po ito pero makapal. Tapos dito sa kanyang makina, may pintura na po ito at napakapal ng pintura niya. Glossy paint po yung in-apply ditong pintura. Ayan, punta naman tayo sa kabila. Dito naman sa kanyang gear shift pattern, ayan, meron kayong force feed manual. Tapos equip pa rin siya ng side stand at saka center stand. Ayan po. Tapos sa kanyang chain, ito po, makapal po yung kanyang kadena. Sa sprocket niya, hindi po siya ganun kalaki. Maliit lang po siya. Kaya kung nasa kalsada po kayo, yung ganito kaliit na sprocket, mabilis po ang takbo nyo. Pero kung sakaling puro packet po yung dadaanan nyo, pwede nyo po yung palitan ng medyo malaki-laki. Tapos may cover na rin po kayo sa inyong kadena. Ayan po, makapal na plastic po yan. Para kung sakaling maputik, yung mga grasa netong kadena, hindi po mapupunta sa inyong pantalon. Sunod naman natin yung kanyang pintura at saka yung kanyang mga decals. Ito po ay combination ng gray at saka black. Glossy paint po ang meron sa motor na ito. Kanyang decals naman, yellow. Ito po yellow tapos gray. Tapos may logo na Honda XRM. So itong XRM na to, dual sport po ito. Ayan po. May decals din siya dito. So sporty na sporty yung datingan. Ayan. Ito naman sa ibabaw, mayroon kayo ditong mga butas na parang hasang ng pating. Ayan po. Nakakatulong po yan para sa inyong aerodynamic. Ayan. Yan po yung disenyo niya. So ito po, kaya po ganyan yung disenyo niya. Para kung sakaling tatayo kayo o kaya igaganyan nyo yung paa nyo, malapad po. Yan po. Tapos dito, sasaluhin niya yung hangin para diretso po dun sa inyong makina. Pagdating naman dito sa ibabaw na bahagi, ito meron kayong kaparehas na handle grip para sa inyong pasahero. Parehas na parehas po yan sa RS125. Tapos meron kayong malambot na upuan. Ayan. Tapos titignan natin yung kanyang seat compartment.
Ayan po, medyo malalim, kasyang-kasya ang isang sapatos. Hindi nga lang ang helmet. Hindi lang po kasya ang helmet niya. Tapos dito po nakalagay ang inyong fuel. Ayan po. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, may sukat itong 3.9 liters. Ayan, so hindi ganun siya karamihan pero ayos na din. Tapos dito naman walang masyadong makikita. Malinis na malinis. Mga lagayan. Dito rin po nakalagay yung kanyang battery. Ito. Yan po yung kanyang battery. Ayan. So ito po yung kanyang tools at saka yung kanyang side mirror. Ayan. Dito naman, sasakyan naman natin to. Yeah. Ang design ng kanyang manubela ay naka-naked handlebar. Ayan, kung mapapansin niyo. Naked na naked, hindi po siya ganun kakapal pero matibay po ito. Ayan. So meron kayong hand cover. Ito po. Protekta po yan kung sakaling sesemplang kayo sa inyong kamay. Kabilaan po yan. Tapos, ito po ay semi-manual. Semi-manual. Tapos dito po nakalagay yung inyong busina, turn signal left and right at saka high beam, low beam. Sa kabila naman po yung inyong electric start. Yung kanyang handle grip, makapit na kamakapit at malampot. And so ito yung inyong front brake para sa inyong disc brake. Tapos sa kabila naman, sa baba, inyong foot brake sa inyong rear brake. So ito po yung susi ninyo. Ganito po yung itsura niya. Ayan po yung susi ninyo. Tapos meron kayong maliit na digital information panel. Ayan. So dito naka-indicate yung high beam, low beam, turn signal magkasama na po, engine at saka neutral. So nandito yung speedometer. Tapos itong button na to, yan yung pag-set po dito sa inyong meter panel. Bago ko makalimutan mga biyahero, ito po ay PGM FI. So pag FI ang motor mo, mas matipid pagdating sa konsumo ng gasolina. Ngayon naman mga biyahero ay sasakyan naman natin ito. Ang height ko po ay 5'9". Ayan po, ganyan po itsura kapag naka-center stand. Ngayon naman po ay ibababa natin. Ayan, nung binaba ko nga po ito, mas naging komportable tayo. Pala mga biyahero, pag nakapantalon po kayo ay medyo hirap talaga kumilos kung sakaling sasakay tayo ng mga ganito. Mas mainam na stretchable lang ating pantalon para sa mas komportableng biyahe. Kaya naman mga biyahero, anong masasabi nyo sa XRM 125? Ayos ba? O pala mga biyero, bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos na gagawin natin. Maraming salamat. Ito naman tayo sa kanyang full specification. So pala mga biyero, ito ay equipped ng 125cc, 4-stroke, single overhead cam. Pagdating sa kanyang cooling system ay air-cooled pa rin ito mga biyero na mayroong maximum power na 7.2 kilowatts at 7,500 RPM na magbibigay sa iyo ng maximum torque na 9.55 Nm of torque at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang overall dimension, may haba itong 1,933 mm, may lapad na 833 mm at may taas na 1,049 mm. Ang kanyang wheelbase naman mga biyahero may sukat na 1,239 mm. Mayroong ground clearance na 145 mm na siguradong mataas na mataas at hindi po saside dito sa mga malulubak at mga humps na medyo matataas. Alright! Pagdating naman sa kanyang seat height mga biyahero, ito ay mayroong sukat na 775 mm na saktong-sakto para sa average height ng mga Pilipino na kagaya ko. Alright. Pagdating naman sa kanyang kabuang bigat, may timbang itong 102 kg na hindi ganun kabigatan para sa isang adventure motorcycle na gaya nito. Alright. At idadagdag ko pa mga biyahero, pagdating sa kalsada, ito ay napakadaling isingit-singit dahil ito ay naka-naked handlebar na napakadaling gamitin at napakagaan ng kanyang manubela. So anong masasabi niyo mga biyahero dito sa XRM 125 Dual Sport ng Honda? Kaya naman mga biyahero, maraming salamat sa pagtapos ng video. Kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Siya ka pala mga biyero, laging nagpapaalala na kamay sa manubela, paa sa preno at mata sa kalsada. Alright, maraming salamat at ingat palagi. So ayan mga biyero, sa mga gustong kumuha netong XRM 125 Dual Sport, punta na dito sa Honda Motor Rally. Ayan. So ang down payment po neto ay all-in 4,700.
marami po kayong pwedeng makuha sa motor na ito ng mga freebies. Kagaya ng helmet, full face, insurance 3 taon, rehistro 3 taon, 2 taon na engine warranty at saka 1 liter na fuel. Ayan mga biyero. Dalawa lang po ang available dito na ganitong klaseng kulay. So sa mga naghahanap dyan, tawag lang kayo sa number na nasa screen. At kung sakaling gusto nyo mag-avail at magpa-reserve, comment lang kayo mga biyahero, matutulungan ko po kayo. Ayan. So hindi lang yan yung mga available dito. Itutur ko po kayo. Meron ditong Honda Click 125 na version 3. Ayan, meron pong 4 na kulay. Mayroong blue, may red, may black at saka may gray. Ayan, sa mga naghahanap dyan ng Honda Click 125, available po. May Honda Click 160 din na kulay white at saka kulay black. Sa mga naghahanap dyan ng PCX 160, available ABS at saka CBS. Ayan, available po yan. Ito po CBS, ayun po, may ABS. Tsaka may available pa na ADB na kulay red. Ayan, matte red po yan. Available for cash at installment. Meron ding TMX 125 Alpha. Ayan, sa mga naghahanap dyan. Napakarami na pong available ngayon. Tapos Honda Beat FI. Ayan. May 3 pa po tayo. Kaya ano bang hinihintay nyo mga biyero? Punta na dito sa Honda Motor Rally at kumuha na kayo ng bagong motor nyo. Ayan, dahil magde-December niya, na regaluhan nyo na ang inyong mga sarili. Alright. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Ayan. Punta na kayo dito sa Honda Motor Rally.